starting five. Daanan po natin ang Shell, Tixon, Cardel, Paras, Escobar, and Jojo Lim. Para sa Pure Foods Corned Beef Cowboys, we have Lago, Patrimonio, Codinera, Donking Sasuman, and Bong Ravena. Unang possession ay napunta sa Pure Foods. Lago, going baseline, binigay kay Patrimonio. At nang bola ay natapik ni Benji Paras sa labas. Yes, referees Rivera, Bartolome, and Tangonan. Nakuha ni Jolly Escobar ang bola. Off to Jojo Lim. Here comes Richie Tixon. Tixon binabantayan ni Donking Sasuman, giving up a lot of inches there para against Codinera. Ilang taon na natin nakikita ang labang ito. And we have a steal by Pure Foods. Codinera ngayon tatapos ng fast break. Inilit harangin ni Janilo Cardel pero baliwala. And a minute has gone by ng mga Pure Foods. They broke the ice just a while ago. Jojo Lim ngayon nagbaba ng bola, 6'4", pero kayang-kaya niya mag-dribble. Escobar, ito sinasabi natin key matchup labang kay Patrimonio. Swinging it over to the right side, or left side rather. Paras with a short stab. Wala, nakuha ni Codinera. Fast break na naman para sa Pure Foods. Elmer Lago thinking of pulling up. Binigay kay Donking Sasuman. Pure Foods will reset. Bong Ravena off to Elmer Lago. Codinera at the high post. Pinapantayan ni Paras. Sasuman, 5 seconds on the shot clock para sa Pure Foods. Bumitaw si Sasuman, wala. At si Jojo Lim nakakuha ng rebound. Medyo may konting technical difficulties yung ating kasamang si Randy Sakdalan. So ako muna ang inyong maririnig po si Butch Maniego coming to you from the Cuneta Astrodome. Masyadong malakas yung tira yung Jojo Lim. But Jolly Escobar was there. He has the first 2 points para sa Shell. 2 minutes gone by sa ating laro. Sasuman, Codinera ngayon. Codinera naghahanap ng counter, nilabas kay Elmer Lago. Tumira ng crash, yes! Elmer Lago with the first 3-point shot. Triple B connection mula kay Elmer Lago. Medyo bumaba na yung kanyang percentage, but it's still a healthy 46.7% from 3-point country. Papasok sa larong ito. 9 minutes and 31 seconds at magandang hapon din yan. Medyo naubo po tayo ng konti. Kapiraso lang naman yun. Oo, at napag-alaman natin na yung tira ni Elmer Lago ay kinount lang for only 2 points. So 4-2 ang ating score. Although yun nga, sabi natin 47% from 3-point country. Hindi malayong makapira yan ng isa o dalawa dito sa ating first quarter itong si Elmer Lago. Talking about Pure Foods, Butch, itong si Chris Bolado at saka si De La Rosa, nakita natin sa bahagi natin hindi sila naka-uniforme. So 10 player lang po ang naka-uniforme para sa Pure Foods. Samantala, less than 3 seconds to shoot. Foul lang naitawag kay Jolly Escobar kontra kay Patrimonio. So you were talking about this crucial matchup, Butch, Escobar and Patrimonio. Of course, hindi natin inaasahang ma-outscore ni Escobar itong si Patrimonio, pero kung mapagtatrabaho niya ito, especially on the defensive end, baka sakaling mabawasan ang opensa nito habang tumagal ang laro. Here is Patrimonio at the low post, double team kagad, pasa kay Lago. Kayang tirahin ni Lago yan, pero binitira kapos, and good rebound there sa bahagi ni Jolly Escobar. 4-2 ang score lamang po ang Corned Beef Cowboys ng 2 points, 8 minutes and 44. Cardel, Paras, tira na naman sa perimeter si Benji. Wala na naman ang tira ni Benji Paras at last touch ang Corned Beef Cowboys. Kaya si Patrimonio hindi natanganan ng bola ng maigi, so lalabas ito para sa panig ng Shell. 8:38 to go. Nasa first quarter pa rin tayo. At itong si Cardel, balik PBA. At starting 5 pa siya ngayon ng Shell. Yun ang nakakasurpresa sa lineup. Ito, nakatagap ng bola over Codinera. Oh, pasok ang kanyang fadeaway. So Cardel seeing action in his second game as a Shell player. Kaya si Richie Tixon, confidence tinira niya, hindi pumasok. Ito si Bong Ravena, tatakbong Corned Beef Cowboys. Tabla po tayo, 4-0 lang score. Pangalawang tablayan dito sa labanan ngayong hapon. Ravena going to Jerry Codinera. As usual, papabordin, pero hindi pumasok yung tira po ni Jerry Codinera. Mukhang malamig pa itong dalawang kupunan. 4 minutes have gone by. 8 points pa lang ang kanilang na-score all in all. At Cardel pala is seeing action in his third game as a Shell player. Montala traveling and
nabanggit natin kanina yung turnover si Benji Paras, and crucial para sa kanila na mabawasan ni Benji Paras ang kanyang turnover. Nung kanilang huling pagtatagpo ay nakawalong turnover itong si Benji Paras. Kaya nga, tulad ng yun nabanggit, kailangan bawasan niya ito. He's averaging 4.5 turnovers per game. Para po sa mga players na 35 minutes ang average at the list, siya ang may pinakamataas na turnover na nakukumit kada laro. Salang Paras at saka Cordillera. Dipet, here is Patrimonio. Off to the left yung kanyang tira. Hindi squared si Alvin for that shot. Had to take it dahil paubos na yung oras yung Cardell. Alam mo, bigla na lang nakakita ng puwang itong si Cardell at hindi hinabot siya ni Patrimonio. Too late para habulin ni Patrimonio yung tira ni Cardell. Watch, labang ang shell ng dalawa, 6-4. Alam po natin, kanina sabi mo may kinukupit ka na kailangan panalo para makapasok ka sa semifinal. Dahil nag-uumpo ka na yung mga team sa ibaba at maglalaban-laban pa sila. 7, I'm sure, is good enough to get into the semifinal round dito sa ating All-Filipino. At yung 6, actually, baka pwede pang magka-playoff sa 6. Although medyo malabo. 7, pwede mo nating itaga sa bato na malamang papasok ka na. So ang Pure Foods minsan na lamang, isa na lang panalo. Pero sabi nga, yung naging natitirang isa yun, ang pinakamahirap minsan At si Ravena kanina pa naglalakad, ngayon lang tinawag. Yung inangatan niya yung pivot foot na malinaw na malinaw. Nananatiling 6-4 ang score dito sa first quarter. Lamang po ang Formula Shell ng 2 points, 6 minutes and 43. Ito si Richie Dixon against Dong King Sasuman. Pressure, ang mataas na pressure ang binibigay kay Dixon ni Sasuman. That's why si Jojo Lim ang kanina pa nagdadalo ng bola except for that time. Paras, kailangan bumali. Si Roxy pa rin si Benji at agawan sa bola. Ito ay ng Fort Wayne Cowboys. Ravena, numero 1. Nagmamadali, kumambi sa kaliwa. Bumitin, sumakay pa kayong lahat. Sayang! Pang highlights yun, pang top 10 play sana yun. Maganda yung ginawa niya. Natawagan ng foul itong si John Cardell. 2 free throws para kay Bong Ravena. Mahirap pang high wire talaga si Ravena. So si Ravena ngayon ipupunta sa free throw line. So ito isa dun sa 4 na sinabi mong supporting cast coach na maganda ang binibigay na performance para kay Coach Altamirano. Kita mo yung averages niya, 11 points and 3 assists per game. Dati Coach Altamirano. At tulad nga ng sinasabi ni Dindo, marami silang point guard sa Pure Foods. Bukod sa kanya, andyan si Eric Altamirano, si Frankie Lim, Vialas. Puro uno nga sila. Hindi naman mga uno yung mga yan Pantalang itis yung pangalawang tira nitong si Bong Ravena. Pure Foods down by a point, 6-5. At si Cardell going to Paras. Si Paras kailangan mag-inibig sa laro nito. Mutala Dixon starting for the Formula Shell Super Unleaded. Cardell against Lago. Sa loob si Cardell. Pinasa pa kay Escobar. Sinong titira? Si Jojo Lim na. Pasok naman. Yan, medyo case of overpassing, kaya lang na-shoot naman ni Jojo Lim. So okay, patawad na lahat. Pero mukhang sumobra sila ng isang pasa on that play. Lamang ang Shell ng 3, nagpas na tayo sa kalahati ng first quarter. Sa Suman, hindi nahihiyang tumira yan. Ganyang palalapit hindi nga lamang pumasa. Ito si Richie Dixon going to Jojo Lim. Mukhang favorite spot niya, pero not that time. Si Escobar nakakuha ng isa pang offensive rebound. At si Escobar nakaka-4 na offensive at 3 defensive na. So 7 rebounds immediately para kay Jody Escobar Butch dito sa first quarter. Hindi na masama yan para sa isang player na ang average lamang ay 5 rebounds a game. Lagpas na siya sa quota niya. Kung sa taxi driver yan, pauwi na yan So kung sala dito sa Pure Foods, etong rebound ni Patrimonio going to Ravena. Ravena kakita ng butas, sumide step, pinasa kay Cordillera, and foul on the Benji Paras. Yes, nahuli yung pagtulong ni Benji Paras labang kay Jerry Cordillera, yung kanyang pagbubantay dahil nais siya sana tumulong kay Ravena. Okay, meron tayong time out. Kami ni Butch ay magbabalik. Sakit ng katawan? Time for Alaxa. Also for rheumatism and arthritis. Even for toothaches. Well, muli magandang hapon sa inyo. Dito live po kami sa Cuneta Atrium. Ito po si Radi Sakdaran kasama si Butch Maniego para po sa unang labanan ngayong unang araw ng Abril, April Fool's Day. At big job para kay Coach Altamirano at of course kay Chito Narbasa na nasa magkabilang bahagi sila ng court. Alam mo, very emotional yung panalo ng Shell nung nakaraang linggo. Ngunit alam ni Chito Narbasa na umpisa pa lang yan. Meanwhile, pumasok na si Dindo Pumaren
At siya ngayon ang tatao kay Richie Dixon and immediately picks up a foul. Alam mo, mahina ang shooting itong dalawang kupunan. Randy, Pure Foods only 2 of 9, 22%. Samantalang ang Shell 4 out of 13, 31%. So, kailangan i-improve nila yan. At itong mga kupunang to talaga namang mabibigat Ito pong Shell at saka Pure Food, sila ang yung sa numero binigay sa atin dito ni Fidel Mangonon, silang dalawang nagpapa-average ng pinakamababa in terms of field goal percentage para sa kanilang mga kalaban. Which is actually a more accurate reading ng defense ng team. Escobar with his 8th rebound of the game. Takes on, in and out. Yes, ito na ang Corned Beef Cowboys. Ito, Butch, yung si Kumaren coming off the bench para sa Pure Foods, given them a lot of depth in so many games. Tignan natin kung magagawa niya. Ravenna, wala pa rin, ha? Talagang mapakla po ang shooting ng dalawang kupunan. Kumaren against Dixon. 16 seconds to shoot para sa kanila. Going to Cordillera at no post. The turnaround shot on. Lampas sa linya. At that time, nag-iisip si Benji Paras para sa rebound. Alam mo, hulaan ko lang yung iniisip ng dalawang coach, no? Si Eric at si Chito. You take a look at the rebound picture. Karamihan dyan ginawa ni Jolly Escobar. He is starting, he is making Pumaren and Magsano come off the bench. Then alam na niya kung ano makukuha niya sa mga to. Pero kapag yung mga starters na bata tulad ni Kasuman at ni Dixon ay may ginawang maganda, malaking bonus yan para sa kanyang team. At this time, si Richie Dixon naman ang natawagan ng personal foul. Yan ang unang personal foul ni Richie. At after the team fouls na po ang Formula Shell, at ang Corned Beef Cowboys naman ay merong isa. At muli, itong si Bong Ravenna nasa 4.5 meter line. Kanina sumablay siya. Minsan 1 out of 2 at ngayon isa na naman pagkakataon para kay Ravenna. 2 free throws for him. Ravenna converts the first. Ang lamang po ng Formula Shell ay 1 point, 8-7. At si Twister pinuntan ang kanyang kakawit. Yan po ay si Joe Gelin Laron. Yan po ang nasa screen ninyo ngayon. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Hindi, kasi yung mga pihit nitong si Peter kaya tinatawag yan na Twister. Oo. Malaipo-ipo kasi yung tito. Talaga. Totoo yan. Si Ravenna now 3 out of 4 from the foul line. Tabla tayo at 8 all. Ang ating pangalawang deadlock dito sa ating laro. 3 minutes and 48 seconds po sa first quarter. Para still scoreless para sa Formula Shell. Si Cardell may 4 points na. Magandang bonus yan para kay Chito Narvasa ngayong gabi. O yan yung pinupuso mo Nung, alam mo kung gagawin ng iba, pero pagka yung mga karaniwang sub-players mo umakyat at gumawa ng punto sa pass yan. Pitong segundo po para makatira ang Formula Shell na mag-i-inbound sa may baseline. Dixon, napunta po kay Benji Paras. Kailangan umiskor naman si Benji at na-deflect bahagya yung kanyang tira. Kailangan ibahin niya yung tira niya sa ere. Sablay. Here comes the Cowboys. Ravenna. Balik na pasa kay Dindo Kumaren. Tabla po tayo. 8-0 lang score. 3 minutes and 23. Cordillera. Masikip ang mundo para sa kanya. Paras. Fouling Jerry Cordillera. Ayun, medyo nagkamali si Benji doon dahil he already had Cordillera where he wanted him. Kaya lang medyo dumikit pa siya ng dumikit. At nung nagkaroon ng contact, walang choice ng referee kung tawagan siya ng foul. So itong si Cordillera, dalawa na lang sila Butch na natitirang original Pure Foods. Sila na lang ni Alvin Patrimonio mula taong 1988. At speaking of that, alam mo itong si Benji Paras is not worn a uniform outside of Shell mula 1989. Yes. At si Ronnie Magsanok naman ay nasa Shell din mula 1988. 88, okay. At that means these are some of the more masatawag natin loyal. Dapat bigyan ng loyalty award na ito dahil sa 10th year na actually ni Magsanok ngayon at ni Cordillera at ni Patrimonio sa kanilang respective teams. Siguro magandang magawa mo ng trivia yun, Butch. Yung mga players na hindi lumipat kahit minsan at iisang uniforme yung kanilang isinuot For at least 10 years. for at least 10 years. Medyo malaking yun, karangalan. Oo, at sa kumpanya binibigay yung mga loyalty award ng mga 10-year award. Hindi kaya sa mga players bigyan din nila yan. Oo, magandang suggestion yan, Randy. Diba? So ginagawa naman sa kumpanya ngayon yan kung magawa nila, di mabuti. Kung tala, Escobar, mahaba ata ang lakbay mo doon. Maganda yung kanyang escape, kaya lang illegal lang nga. Bakit? Wala namang pagpuga na legal. Yung kay Houdini, meron legal din yun At, well, itong Pure Foods, nakapuga ito sa Mobileye nung isang linggo. Yun ang greatest escape ng conference from 24 points down Butch. Nakabangon itong Corned Beef Cowboys. Patrimonio, short, and the field goal shooting
minutes and 39 remaining po dito sa first quarter. It's Dixon. Well, usually kapag medyo kalat ang mga opensa, ang pwede mong sisihin dyan yung mga point guard because they're not able to settle down the team. Cardell, Oh! 6 points na. Oo, may kumpiyansa si Cardell na magtitira ngayon para sa kanyang kumpiyansa. He's the leading scorer actually para sa Shell. Of course, sa Pure Food, ganoon din. Siya ang leading scorer sa laro ito so far. Maren, yes! At yun na lang, minsan ang kailangan gawin ng point guard tulad ni Tindo. Kung wala siyang mapasahan at medyo nanlalamig pa yung mga kakampi niya, subukan niya na siya na mismo ang gumawa. Ang tabla na nga ang ating laban ngayon. Fourth deadlock, 10 all. May agaw nga. Yes, tuluyan lang na agaw ng Corned Beef Cowboys. Ravenna. Hindi makukumpleto. The pass to forward para sa kanya, Cardell. Side step T. Napikan ng bola. Last touch pass si John Cardell. Score tied at 10. We have another timeout. Paddock's Jeans, a legend on its own. Paddock's, the official jeans of the PBA. Para isang minuto, 46 na segundo at yan pa rin po ang naitatala ng dalawang kapunan. Mababa, Butch ang score. At so far, yung mga depensa ng dalawang team, as we take a look at Ronnie Magsanok na pumasok na, ay nadidisrupt yung gustong gawin ng mga opensa kaya mababa ang ating score. At si Escobar has done a good job on patrimonyo so far in this game. Kita mo naman yun, normally na ipapasok yung patrimonyo yun, Butch. Siyam na rin ang rebound ni Escobar. Paras! Wow! 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 Talagang alam niya yung gagawin niya doon. Oo, at ngayon si Paras ay medyo nakakawala na rin sa kanyang opensa at lamang na ang Shell. Evangelista came in to replace Elmer Lago para sa Corned Beef Cowboys. Patrimonyo, mahihirap naman pinapatira sa kanya ni Escobar eh. Tablay na naman si Alvin Patrimonyo. Ito naman ang Formula Shell, Naron. Umurong-urong, sabay tira, kapos yung tira nitong si Peter Naron. 12-10 ang score at ilang segundo na lamang dito sa first quarter ang natitira. Pumaren and Magsanok, that's a good matchup. Mabilisan, niniwan, taktik sa loob, naagaw ng bola ng Formula Shell. Here comes Ronnie Magsanok. Cardell against Ravenna. 40 seconds remaining. Cardell, may 6 na puntos na siya dito sa first quarter against Ravenna. May switch at napabayaan. Luckily for Formula Shell, hindi na ako ni Codinera yung bola. Quick hands by Jericho Diniera there. So Shell will keep possession. 10 seconds sila nga natitira sa kanilang shot clock. Anong inbound sa may midcourt. Cardell doing the honors para sa Formula Shell. Ronnie Magsanok against Sumaren. The turnaround shot by Ronnie. Yes! So isa pang malaking problema sa Cowboys yan kapag si Magsanok ay nag-init. 4-point lead na para sa Shell. Pure Foods had their upper hand early pero humabol na itong mga Zoom Masters. Sumaren, tingin muna sa orasan. Wala nang kanilang shot clock. Oras na lang dito sa first quarter. Nataktikan si Ronnie Magsanok. Only 7 seconds remaining and Jun Marsan coming in to replace John Cardell. So Cardell did a good job. He had 6 points itong opening quarter. Here's the inbound ng Pumaren. Pumunta kay Patrimonyo against Escobar. Kapos yung tira ni Patrimonyo. At tingnan natin makakabato pa ba? Hindi na. And Oy! muntik na. Oo, muntik na. Samantala, ang score po Formula Shell 14, Pure Food Corned Beef 10 sa pagtatapos po ng ating unang quarter. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Sa pagbubukas itong second quarter, offensive foul kagad kay Jun Marsan. Unang foul ni Jun Marsan at Butch sa first quarter, mababa yung score, mababa rin ang field goal percentage. Oh, at tulad na ating nababatid, yung mga depensa, nagugulo yung mga opensa ngayong araw na ito. We should make special mention of Jolly Escobar, who has already made 11 rebounds in this game and has kept Patrimonyo scoreless from the field in the first quarter. Ngayon, si Codinera nagtatrabaho. Palpal na palpal din na ron, ha? And Patrimonyo finally nakapit din. Kaya nga nung nagpalitan ng tao dito sa in-between quarters, Randy, pinasok si Vic Pablo para kay Paras dahil si Escobar had to
kept in against Patrimonio. Meanwhile, Peter Naron, after a good block sa other end, ay nakascore on a layup. At apat muli ang lamang ng Formula Shell. Mahirap yung tirang yun ni Naron. Kinana niya pa. Alam natin kaliwete po itong si Peter Naron. At usahan naman natin na aakit naman yung field goal percentages kahit papano dito sa ating second quarter, Randy. At eto na nga. At 3-point shot pa mula kay Bong Ravena. Big connection para kay Bong Ravena na bawasan ng lamang ng Shell to only 1 point. Umpisa pa lamang po tayo ng second quarter. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Nasaan man kayo, sana'y nag-enjoy kayo sa laro. The pick and roll for Jolly Escobar between the legs ni Evangelista at nakuha ng Formula Cowboys. Napawi naman kagad ng Formula Shell. Marsan, babawi sana si Evangelista. At Magsanok protecting the leather. Ito yung offense po ng Formula Shell. They lead Purefood 16-15. Magsanok pinilit yung kanyang tira at tumama lamang sa gilid. Tatakbong Formula Cowboys 3-on-2. Ravena! Yes, sirree! Very poor transition defense kanina. Nung sumaksak si Ronnie Magsanok, dapat meron nang nag-rotate para pick upin yung magiging tao. Instead, naging fast break play para sa Pure Foods. And now they have outscored Shell 7-2 sa umpisa ng second quarter. At bawi na po ang lamang para sa Formula Cowboys. Lamang sila ng 1 point ngayon sa Formula Shell. Pablo against Patrimonio. The double team and the illegal defense kontra sa Formula Cowboys. Bawi against Evangelista. For Jay Mendoza coming in for Jolly Escobar. Iba rin ang pinapakita nito si Jay Mendoza Butch para sa Formula Shell ngayong first conference. Magandang tinutulong ni Mendoza coming off the bench with his hustle. At siya ngayon ay siya sentro. He is giving up a lot of inches and weight kay Jericho Diniera. So magandang matchup yan para sa Pure Foods. Yung natin ma-exploit nila sa other end. Meanwhile, si Pablo binabantayan ni Patrimonio. And luckily for Pablo, tumawag ng foul at foul itong si Alvin Patrimonio. 2 free throws para kay Victor Pablo. Well, we can see that si Pablo ang nag-initiate ng contact actually doon sa frame niya. Si Patrimonio was just standing his ground as he should dahil siya ang defender. Humabol si Patrimonio ng bahagya kaya siya tinawagan ng foul. Pero doon sa banggaan na una, si Pablo naman ang nag-initiate. Para itong si Pablo, once naging player of the week natin dito sa first conference. Pero pagkatapos nun, bumaba na yung laro itong si Victor Pablo po. Nagbaba ng bahagya. He's still averaging 18 points a game, which is, I think, the highest na kanyang nagawa din sa kanyang PBA career. Looking at Jay Mendoza and what lift he has given Formula Shell. Samantala, Codinera pinaltan ni Cadel Mosqueda. So magkakaroon ngayon ng change si Mosqueda against possibly Jay Mendoza in the middle. So hindi na masyadong apropiado itong Shell, although Mosqueda can hit the outside shot. Si Mosqueda ngayon ay binabantayan ni Vic Pablo. Meanwhile, double team on Suarez. Lagaw! Ito ay si Ronnie Magsanok. Evangelista! Walang nagawa doon sa tira ni Ronnie Magsanok. So from a 7-2 run, naka-score ng back-to-back hits ang Shell. So sila muli ay bante ng tatlo. Pressure being applied in the backcourt by Shell. Kasi makulit na depensa ni Jun Martan at pinagtatambalan nila ni Ronnie Magsanok ang backcourt. Manala offensive foul on the part of Alvin Patrimonio. Pure Food. Napapaibigata siya. Nakita niya si Jay Mendoza ang kanyang katapat. Pangalawang personal foul ni Alvin Patrimonio. Tanggap lang natin ng statistics dito kasamang Randy and Patrimonio and Codinera combined have 6 points and are shooting 2 out of 11 from the field. So malaking problema yan para sa Pure Foods when their low post players cannot score from very close range. At hindi naman tumitira masyado sa labas yung dalawa. Puro sa loob nga Marsan, sa harap-harapan pero merong tama ng katawan. 2 free throws muli. And the foul is called on Cadel Mosqueda. The guy who had the block was Bong Ravena. Tingnan natin ulit. Palpal ni Ravena. Pero natin yung katawan ni Cadel Mosqueda. Actually, nakapangitan pa nga si Mosqueda kay Marsan at kay Ravena. Parang may screen pa siya ng konti. Yun ang naitawag ng foul dito kay Cadel Mosqueda. Marsan will take 2. A little less than 9 minutes to go dito sa second quarter. Every team should have a player like Jun Marzan, no? Kasamang Randy, somebody who will provide the spark off the bench at talagang may pagpalitan ng mukha, the dive para sa loose balls, magdidepensa. Kaligayahan lang naman to, minsan pabayaan mo drive Oo. Sa
May skills naman si Marsan na magsasaksak pero siyempre mas kilala siya sa kanyang depensa. Oh, good ball hawk din. Sablay ang pangalawa ni Marsan. The score reads 21 for Shell, 17, and may tulak na nakita. And that's correct. Actually, si Magsano pinulak itong si Evangelista. Sumisip ni sana si Magsano. Pero meter na rin ang nakita na may personal foul dun, boss. Yes. Pero nakita ko si Ronnie Magsano. Tulak. Eto, tingnan mo yan. Yan, nagkagulo. Ayan, bumangga. Ayan, si Magsano. Oo, yung kita mo. Tama yung suspension mo. Ganda yung angulo dyan eh. Samantala, actually nga tingin Evangelista nakapuntos naman para sa kanyang kupunan. Cutting the lead of Shell to 2, 21-19. Walot kalahating minuto po dito. At tingnan mo naman sa rebounds at field goal percentage, Butch. Alam mo, sa dami ng mintis ng Pure Foods, nakakarami ng rebound ng Shell. Meanwhile, Ito, agawang bola na naman. At hindi na kayo ko ng mabuti si Bong Ravena at last touch ang Fort Meade Cowboys. Ito, may GD umanda rin pick and roll ng Shell noon. Dahil si Mendoza hindi na ko yung bola. bola pa pala ng Fort Meade Cowboys. Last touch daw ang Formula Shell. Take that 24 seconds on the stop clock in region 224. Okay. Mukhang kailangang liwanagin to dahil alam ni Nervasa, bola nila. Oo, kaya nga napahilamot na nga po si Chico Narvaso sa pagtataka sa naging desisyon ng pagbibigay ng bola. Ito, Evangelista once again for Ray Evangelista. Madalas na makita yung play niya ng Shell nagmumula sa backcourt yung kumakat punta sa basket, and that time si Evangelista walang sumabay sa kanya. He got it. At tabla na naman tayo sa 21. At offensive foul on the part of Formula Shell. It's Victor Pablo pushing off against Edmund Reyes. First foul ni Victor Pablo. Bakit to si Job Pineda, medyo matagal na rin natin hindi nakikita sa court. And he is in the ball game now. Pinalta niya si Peter Naron, who also came in quite early sa ating laban. Ravena looking for Evangelista sa may low post. It's Marsan on him now. The double team. Sid na pumarin. Palim ng konti sa kaliwa. At pinulak ni Evangelista si Marsan para makakuha yung bola mula sa likod. That's a foul. First foul lamang yan ni Ray Evangelista. 13 foul na ng Fort Meade Cowboys. Ang Formula Shell po, isa naman po ang team foul dito sa second quarter with 7 minutes and 40 seconds. Ano, minsan na batid natin na medyo dahil sa higpit ng mga depensa, medyo lumalam niya yung takbo ng laro. Pero sana ay magkaroon ng mag-pick up itong action ko, I'm sure, dahil dikit na dikit ang laban. Mendoza trying to get something going inside. Hindi na ko, Marzan, ito yung sinasabi natin hustle. At baka nga si Marsan dire-diretso kaya lang na sobrahan. Offensive foul naman on June Marsan. Actually, ito si Marzan pag sumasaksak, parang ang feeling ko laging charging eh. O kasi yung pagsaksak niya talagang makita mo yung may lunge siyang sinasabi eh. Maaga siyang tumay-take off, tapos parang bumibisikleta pa sa ere. Para Edmund Reyes no posing. Offensive foul naman si Edmund Reyes. Well, mukhang hindi binibigyan ng break ng opensa ngayong mga panahong ito. Maraming offensive foul na naitawag. Kanina si Alvin Patrimonio, ngayon si Edmund Reyes. At dito Butch, no, yung adjustment ng player sa tawag ng referees is very important. Yes, because nice man na gawing consistent, and the PBA has done a good job of keeping the officiating consistent, and the calls have been consistent this year. Ay minsan kailangan meron pa rin konting-konti na parang headway na may sariling desisyon ang mga referees, at yung kailangan matansya mo during the game. Mukhang awkward yung tira ni Pineda, pero dahil po nagkaganon merong naka-foul sa kanya sa may ilalim. 2 free throws yan para kay Job Pineda. Cadel Mosqueda called for that personal foul. 21 all in the score. 2 fouls na itong si Cadel Mosqueda at 4 na team fouls na po ang Fort Meade Cowboys. Pineda averaging 2 points a game, has seen action in 7 of the 10 games ng Formula Shell. Tanda ko mga minsan naging starter yan eh. So although the first few games of Formula Shell dito sa konferensyang ito, well, kasi medyo mahirap i-classify din si Job Pineda. He's a 6'6" shooting guard sa aking tingin. Oo, kasi may kamay ito si Pineda eh. Nung nasa Alasa Panginoon ko, nagtitira sa press yan. At pati dito Shell, nice na rin subukan yan. Di nga lang, shooter siya pero hindi niya na-shoot yung pangalawang free throw. The lead of Formula Shell
1 point, 22-21. Pumaren against Magsano. Sa gitna ngayon, bigay kay Evangelista. Tougher challenge put up by Marsan. Edmond Reyes at the low post. Malakas yung tira ni Edmond Reyes at ang husga, bola pa rin ng Pure Foods o ng Cornwall. Samantala, papasok, dalawang mama para sa Cornwall Cowboys. Ravenna getting his first rest of the game kasi Muscada, ayun, nag-iis siya ng konting minuto para makapagtahinga si Codinier at ngayon malakas na naman si Jerry. He's gonna go at it once again against J. Mendoza. Meanwhile, si Paras ay patuloy na nasa bench ng Shell. At paalala po sa inyo, wala po si Chris Bolado ngayong hapon na ito. Nandito po siya sa Cuneta at pero hindi po naka-uniforme. Kaya yung official reliever ni Codiniera ngayon ay si Cadel Mosquera. Samantala, sablay ang tira mula sa labas. Maganda yung lilinaw mo na nandito naman si Chris Bolado, naka-street clothes lang kasi malay mo pa alam niyo sa bahay, nasa gym ako kaya mo wala siya dito, patay tayo. Pati na yung mga referees kaya binabanggit natin yun. So para malamang officially nandito. Samantala, Marsan! Yay! Sayang, Puntik na. 3 beses nagpalit ng kamay si Marcos Sayer hindi niya alam, kakaliwa kakanan. Ray Evangelista call for the personal foul. Tignan natin muli yung foul na yun. Ano yung hibako doon sa pagyayari yun? Ang score po labangan siya ng 1 point, meron tayong timeout. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman. 5 minutes and 43 seconds po sa second quarter. Itong si June Marsan ay nasa free throw line para sa dalawang tira at pasok ang una at ang nangyari po lamang na ngayon ng 2 points ang Formula at meron pang isang tira itong si June Marsan. 44% from the free throw line. Alam mo, si Marsan, he has to improve his free throw shooting. Hindi acceptable yung 44% kahit na anong dahilan mo. And not only that, he gets fouled a lot dahil kapag dumadrive siya ay marami siyang nasisungkit na foul. Kung hindi man yung foul ay matatawag sa kanya. And then steal by Magsano. Nangyari dahil na double team. Ronnie going to Marsan. Hindi pumasok. At ito ang agawa ng bola. Jerry, Alvin Patrimonio nagwagi doon siya ang pinakamatangkad. Alam mo siguro si Coach Chief Narvasa kanina pa umiikot ang puwet sa bench dahil ang dami ng minutos na layup nitong Shell and they should have been up by a bigger margin by now. At umararo si Patrimonio. Tatawagan ng foul itong si J. Mendoza. At kung send ang Alvin Patrimonio sa 4.5 meter line. 5 minutes and 12 seconds. Tingnan natin muli yan. Medyo malamya yung depensa ni J. Mendoza. Butch. At nakalusot si Alvin, but Alvin having a terrible night so far. Ganda nung averages niya for the conference. Ngayon, pati yung free throw shooting niya, Apektado na. na 84% papasok sa larong ito ay na-apektuhan na rin. So we're talking of Chris Bolado. Meron suspected bone fracture po sa kanyang kanang paa at he will undergo bone scanning yan po si Chris Bolado na mamimiss ninyo na naglalaro dito po para sa kupunan ng Corby. Alam mo, napakalaking bagay ni Chris Bolado. Hindi lamang physically, no, kundi para sa kanya literally. Dahil he comes in off the bench at yung kanilang kombinasyon with Codiniera and Patrimonio very effective para sa Corby Cowboys. Hoy! Oops! At teka, ano ba yan? Kumaren and some color there dun sa kanilang gigitan. Oo. At masama ang loob ni Dindo dun sa gulong na kanyang natamo. And Nagtayo ng mga tao dito para tingnan ko anong nangyari. Mukhang may kulay na konti. and tingnan natin na muli yung butch na nangyari. Akin natin ni Pineda, ayun, Pineda. tuhod. Oo, At si Marsan naman, humahabol mula sa ilalim, wala naman siya magawa dahil Oo. hindi niya sinasadya. ito. So the reaction there on the part of Dindo Kumaren na ang feeling niya talagang masakit yung binigay na foul sa kanya ni Pineda. Dahil ang sakit nun, dahil yung direction mo paharap, mas may sumalubong sa'yo na nakausli yung tuhod, masakit yun. Sakit naman naman, gulong si Dindo Kumaren sa nangyari yun. At sa Evangelista ngayon, panoorin natin. Yung kasing depensa ni Pineda, no? Yung hinahakman niya yung tuhod niya, pinaghaharang niya yung paa niya. He's not very quick on his feet, so pinipilit naman niya compensating yung kanyang mahabang hakbang.
natin na ang Shell trying to survive without Benji Paras inside. Paras with 2 personal fouls in first quarter, nilabas siya. Hindi pa rin siya nakakabalik. Hindi ako lang nangyari. Walang masyadong malaki doon. Evangelista, may nakakapuro na rin itong si Ray Evangelista. Butch dito sa second quarter. 6 na puntos para kay Ray Evangelista. Home alone siya kanina. Muntik na mawala ang bola sa Formula Shell. At si Marsan medyo gansay ng lumiap dahil kanina pa siya nagtatangka. Walang pumapasok. Ang lalapit pa ng mga tira niya. Talagang ito. Nasa loob pa nga si Marsan. Pablo, lumusot ang bola. Ito ngayon si Elmer Lago. Bigay kay Pumaren sa gitna. Tingin sa kaliwa. Diretso. Bigay sa kanan kay Evangelista. Nagpilit. Hindi pumasok pero nakadampot ng foul po itong si Ray Evangelista. And Pineda once again called for the foul. At tatlo na kagad po dito kay Joe Pineda. Dalawang team foul ng Shell. So parehong teams ay nasa penalty na. Next foul, pupunta ang kalaban sa 4.5 meter line kung saan naroon ngayon si Ray Evangelista. 63% shooter itong si Ray Evangelista at naipasok niya yung una. Eto, Jojo Lim at Benji Paras magbabalik para sa kupunan ng Formula Shell. Labas muna si Marzan at si Pineda. Tulad ng ating inaasahan, si Pineda medyo masyadong gigil kasi medyo matagal lang hindi nakakalaro. So para itong si Evangelista, big production dito po sa second quarter. 8 points para kay Ray Evangelista. Ang lamang ng Pure Foods ay 26-24, 10 minutes and 59. The pass and Kumaren, good coverage there on Jojo Lim. Turnover kontra sa Formula Shell. Bola ng Corby Cowboys. Patrimonio, PP hit, saradong pinto at offensive foul on Alvin Patrimonio. That's number 2 on Alvin, number 3 actually on Patrimonio. Second offensive foul laban sa kanya. And here's another guy who's been struggling today. Patrimonio only with 3 points in the game, averaging 21. So medyo kung may explosion man siya sa second half, kailangan kumayad siya na maigi para makarating siya sa kanyang average man lang. Ano si Pablo, tahimik din dito. Oo, maganda yung trabahong ginagawa sa kanyang Evangelista. Paras! Yes! Basket counts at block foul ang naibigay si Ray Evangelista ng Corby Cowboys. So 3-point play para kay Benji Paras. There's 3.5 minutes remaining in the second quarter. Hindi natin muli yan. Dito na talaga si Paras na lusubin yung depensa ng Corby Cowboys. So hindi mo na mapipigil yan. Pero mahirap ngayon sa Shell, yung pinamahusay na shot blocker ay siya, at rebounder siya rin ang kailangang durumite para sa kanyang team. Hindi siya pwede mag-abang lang ng bola sa wing dahil sa maganda ang pinapakita ng depensa sa point guard ng Pure Foods. Kompletong grand slam para kay Benji Paras. Shell lamang ang unang 1 point ngayon, 27-26, and what a ball game dito. Dikitan, pukpukan, palitan po ng score. 3 minutes and 20 seconds dito sa second quarter. Lago against Jojo Lim. Well, Elmer Lago, dati pong Formula Shell player yan, nalipat ngayon sa Corby Cowboys. Edmund Reyes, 7 seconds para makatira ang Corby Cowboys. Nag-good stop out by Mendoza para lalong mabawasan yung shot clock ng Pure Foods. Ravena, pumasok, nilabas si Ray Evangelista at tulad ng inyong narinig, only 5 seconds left on the shot clock for Pure Foods. Hindi natin ang play. Lago sa loob. Diretso na yan. Sinaliwa. Hindi pumasok. Edmund Reyes saving the day for Corby Cowboys. At balik nga bat sa Pure Foods, 28-27, 3 minutes remaining dito sa ating second period. Ang ping-pong po itong laro natin, palitan ng score at ang pinakamalaking na ilamang so far ay 4 para sa Shell at 2 lamang para sa Pure Foods. The defense swarming all over Jay Mendoza ng Formula Shell. Mendoza, pull-up shot, hindi pumasok. Pablo losing the handle. Pabalik ang bola sa Pure Foods. With 2 minutes and 44 seconds, ang lamang po ng Corby by 1 point. Kami magbabalik. Sakit ng katawan? Time for Alaxan. Also for rheumatism and arthritis. Even for toothache. 1 point advantage para sa Corby Cowboys. 2 minutes and 30 seconds. The handoff to Cordillera. Short. Isa pa. Hindi madidelay si Jerry sa gulong bakit ng tira. At lamang na ngayon ang Pure Foods na tatlo. That time, Lago set up that shot with a good penetration. So dito sa puntong to, Butch, Dixon, and Magsanok at the same time para sa Formula Shell. Is up against Lago.
And a kick out there on the part of Elmer Lago. So nakita rin ni Coach Chico Narvaza that Alas has been using this twin point guard alignment with some success dito sa konferensyang ito. At etong si Magsano at saka si Dixon nagko-combine nun. Parang bumibigay sila ng sakripisyo sa laki. Samantala Pablo double team kagad. Dixon for the 3. Hindi bumasok pero sa kanya pa rin yung talbog. Kumambyo. Ang pasa niya napunta kay Elmer Lago. Lago naghanap ng papasahan. Tupumaren. Lamang ng 3 points ang Corned Beef Cowboys. 30-27. Cordillera. At parang tulak din si Rolly Magsano. Kaagawa ng bola. Nakita Cordillera pa rin. Last touch. Sino? Ang Formula Shell. Tumanatili ang bola sa panig ng Pure Foods Corned Beef Cowboys. Tatlong kanilang advantage. They're actually looking for their biggest lead in the game. They actually have their biggest lead of the game at 3 points right now. At dito sa field goals sa second quarter, Butch. Shell only 25% of Pure Foods 57%. So bumaliktad na ang mga numero hinggil sa free throw shooting. Meanwhile, meron tayo ditong ating phantom injury timeout. Ito pagka yung mga huling bahagi na yan ng 4 saka yung tinatawag Total, hindi nyo naman magagamit. Hindi nyo naman pwedeng iuwi yan. Gamitin na. Parang ano yan kumbaga sa tauhan hindi naman cumulative yung lead na yan Samantala, tignan natin muli itong play na ito. Magsano, kung masusunta niya si Jericho Liñera dyan. At parang binuldoser ni Jerry si Ronnie Magsano. parang naging husga po ng referee doon. Last touch ang Formula Shell, kaya 15 seconds sa shot clock ng Pure Foods para makatira sila. Patrimonyo po nasa bangko para sa kupunan ng Corned Beef Cowboys, samantalang sa Formula Shell Paras at Magsano ang kanilang tandem na ilang taon na natin nakita at pinapanood pa rin natin hanggang sa ngayon. Kanya-kanya rin tandem siya Jerry and Alvin, Ronnie and Benji. Mamaya makakita pa tayo ng ibang tandem siya Si Nora Honor sa Associates of Roots. Randy and Butch tandem Totala, walang nangyari sa opensa ng Corned Beef Cowboys. Of course, ang pinakasikat nung araw di ba si Sunny Dorsey saka si Francis Arnaiz. Yung mga memorable backward tandem sa PBA. 10 seconds to the shot clock. Di kailangan magmadali. Pero sabi ni Dixon, akin na to. At good line sa kanya. Actually, yun yung tira niya. Hindi nga lang pumasok. A minute and 16 seconds. Just a 3-point advantage for the Corned Beef Cowboys. Lago quickly inside to Ravenna and another turnover. This time on the part of the Corned Beef Cowboys. Well, dito Pumaran trying to rush things up habang hindi ito nakakaset ang depensa ng Shell. Pero that time nag-backfire dahil si Ravenna nabitawan ng bola pagpihit sa ilalim. 3 puntos pa rin ang lamang ng Corned Beef Cowboys dito, Butch. At very low scoring game. Isang minuto na lamang ang natitira po dito sa second quarter. Ito si Tixon. Ikot ang bola. Tixon lumapit ngayon. Binigay kay Pablo. Getting that's his first good look at the basket ngayong hapon, Randy. Lagi siyang meron taong nakakumbabaw sa kanya. Ngayon lang siya nakakita ng open jump shot. At mukhang di pakakawala si Elmer Lago at ang naging silbato ng referee. Ball hogging, 3 second friendship 3 seconds. So, hindi ka napasa nito si Elmer Lago. Ginigipit na siya ron. And another opportunity for Formula Shell, this time to grab the lead from Corned Beef Cowboys 30-29. At sa ating pong halftime report, kita nyo naman ang mga entertainers na sasama sa inyo. At aaliwi tayo ang si Mikey Ligo, The Boss, Christine, and boy, it's a whole entertainment package po para sa inyo ngayong nanonood ng PBA. Pablo, 7 seconds to shoot para sa Formula Shell. Over Cordillera. Yan yung sinasabi natin mahigpit na depensa kay Victor Pablo, but Lim keeping it live at last shot time para sa Shell. At nakita nila, wala na ilang segundo na lamang yan at sisiguraduhin nila 2-point guard at the same time para sa Formula Shell. Tixon and Magsano Paras against Edwin Reyes. The third, the fake, the layup, yes! And that's the last shot of the quarter. Formula Shell 31, Pure Foods Corned Beef 30. Kami po ni Butch tayo mong kabalik at tabihan niyo po ang Adidas halftime report sa pagbabalik po natin dito sa PBA.
Okay, third quarter action na dito sa Cuneta Asadome and offensive foul. Instantly laban kay Victor Pablo dito sa simula ng third quarter. Butch, Alam mo, pinasok ko si Victor Pablo sa umpisa ng third quarter because Coach Chito Narvasa realizes na kailangan lang opensa ni Pablo, so they hope to get him off early dito sa laban to. Meanwhile, si Evangelista rin, hindi rin kasama sa regular starting five kanina, pero ngayon siya ay nasa loob. at yun yung mga pagbabago. Of course, dito Pumarin starting out para sa Corned Beef Cowboys, and to round off para po sa Corned Beef Cowboys, we have Evangelista, Pumarin, Patrimonio, Codillera at Ravena. Para naman sa Formula Shell, we have Cardel, Tixon, Escobar, Pablo, and Benji Paras. Cardel against Ravena. Halos magkaparehong estilo ng laro nitong dalawang to. Tixon looking for Pablo sa middle low post, pupunta sa may gitna. Paras sa kanyang set shot, pasok! Well, iba na talaga pag ikaw si Benji Paras dahil you have the green light to shoot from anywhere, and now he has 9 points. He's the leading scorer para sa kupunan ng Formula Shell. Pumarin serving the field para sa Corned Beef Cowboys. And foul away from the ball. John Cardel, ramdam na ramdam niya sa kanya yung tawag. And that will be number 2 on John Cardel, and the first team foul para sa Formula Shell dito po sa third quarter. Alam mo, napakahalaga nitong third quarter para sa Shell dahil tulad nga na ating nabanggit, pagdating sa dulo ng laro, Pure Foods has somebody like Alvin Patrimonio to dominate the game inside. So kailangan ng Shell na makawala dito, kung hindi ay sila, I'm sure, ay babalikan ng Pure Foods Corned Beef Cowboys sa laban na ito. At yung kung sinabi mo kanina, no, itong Pure Foods, second half team itong Corned Beef Cowboys. The same way they did over Mobileye, and a steal by Ravena and another foul on John Cardel, number 3 on Cardel. Or medyo loss of concentration on the part of Cardel. Yan ang nangyayari kapag medyo nawawala ka sa basketball ng ilang buwan dahil yung basketball sense mo medyo na nagiging dull, hindi na siya kasing sharp tulad ng dati. At that time medyo loss of concentration nga kay Cardel, kaya siya ay nadukutan nitong si Bong Ravena. Escobar, difficult things for Patrimonio, but that is a difficult shot from Ray Evangelista. And he also picked up a foul. Paras pa naka-foul sa kanya. Pangatlong foul ni Paras. Maganda yung recognition ni Alvin Patrimonio dito kay Ray Evangelista, taking it on the reverse side and getting the foul of Benji Paras. At tama ka, Jerry, counted nga yung tawag sa tira ni Evangelista. He completes the 3-point play. He's the first player in double figures. He has 11 points para sa Pure Foods. At dito yung Pisoy press ng Corned Beef Cowboys. Sabi half court na nagkatuluyan yan. Press. Yan po. Tabla tayo for the 7th time dito po Nasa sa third quarter din tayo. Eksakto. At 3 team fouls naman ng Formula Shell with 9 minutes and 53 seconds. Pablo! Number yes. 33 yan. Oo! Lalaga naman. Umuulam po ng 3. Hindi po 3-point shot yung tira ni Pablo. Oo, yun lang ang kulang doon. But he gives Shell another 2-point lead. Patrimonio, binabantayan ni Escobar. At ito yung nagko-cross-court sa lagi ngayon. Ngayon, second time kay Ravena. Kanina kay Evangelista nangyari yung cross-court ni Patrimonio. 5 on the shot clock na bitawan ni Jerry. At sabi niya, sinulak daw siya ni Benji Paras. At tignan natin yung matchup nilang dalawa. Yan ang ating matchup ngayong gabi. Sa gitna, Codillera against Paras. And they've been at it since dumating itong si Paras sa PBA taong 89. 1 year lang after Oo. Jerry. Escobar saving the leather but to the wrong man. Ito ngayon ng Pure Foods, Pumarin kay Codillera, at nagkatulugan po sa depensa ang Formula Shell. Kasi tao yata ni Escobar si Codillera on that play down at naiwan si Escobar. So tabla na naman tayo, 35 all, 8 minutes and 55 dito po sa third quarter. Tixon, Mukhang napag-usapan ng konti si Cardel sa halftime huddle ng Pure Foods. Meanwhile, Victor Pablo. at ito, alam natin 18 points ang average per ball game itong si Victor Pablo, at alam natin uusok siya dito sa second half. Tignan natin yung lakas niya over Ray Evangelista. 4 na points itong si Ray Evangelista. At kakailangan ng palitan siya. Nakita natin si Cadel Mosqueda tumakbo na sa scorer's table. Papasok siya sa susunod na dead ball situation para kay Ray Evangelista. Meanwhile, Victor Pablo trying to complete a 3-point play, as he does. Ito si Victor Pablo, 5 puntos dito sa third quarter. At wala pang 4 na minutong nakakalampas dito. Nakaka-5 puntos na itong si Victor Pablo. Pure
Pure Foods trailing Formula Shell 38-35. Pumarin at ang low post. Cordillera, free throw shot yan. Hindi pumasok. And Pumarin, out yung Pires Dixon. Kumalawit pa. Oo, at hindi natin makita yung ganyang mga instances. Evangelista, Oy, bounce Cordillera. pass. Alam mo, bumabalik na sa usi ang bounce pass na yan. Pasok sa city play. Dahil sanay na sanay ng mga player na dumidepensa ng mga entry pass galing sa itaas. Oo, at maganda yung nagawa ni Jerry ni Cordillera kay Evangelista. Saradong pinto para kay Johnny Escobar. Siyempre, si defense minister ang gumawa nun. Yan po si Jerry Cordillera. 1-point lead for Shell. Short on this attempt. Looking for a foul. Looking si Pumarin. Walang naitawag. Mr. Pablo. Si Pablo, mistisong power forward, small forward eh. Because of his size, kaya niyang laruin pareho yun. Kubar, inside. Oo, okay. Maganda na po yung gano'n over outing patrimonio. Ano yun, yung kakagat yung patrimonio sa may foul yan. At huwag na natin nabanggit. So far, Escobar has had a favorable matchup with Patrimonio tonight, and that is why Shell is on top. 40-37 po ang score. Tatlo lamang ng Super Unleaded. There is Patrimonio. Double team kagad. At sa hanong bola, Evangelista, mas malapit kay Cordillera. Pumikinsan, palpal siya ni Benji Paras na 24 rampa. Tuloy po ang takbo. Ito si Cardel. Alone para kay John Cardel. Itong si Cardel, pinalaki niya sa 5 puntos ang lamang ng Formula Shell. Now, this is the biggest lead of Formula Shell. 42-37 with 6 minutes and 50 seconds remaining dito sa third quarter. No Maren. post played again. Umaran trying to post up itong si Richie Dixon. Dixon gives up the foul. Pang-apat na team foul na yan na Shell. Ang Pure Foods isa lamang dito sa third quarter. At dalawa naman ang personal foul ni Richie Dixon. At eto yung mamang, isa ba may pinakamataas na numero dito sa PBA, si Mosqueda, no? Yung 88. Si Gatti 81. Magagandang mga, mga number yan. Kung sa eskwela, no? Dito mahirap sa referee yan eh. Oh. 8-8, 8-1, eto 16. Patrimonio, yes! Well, nahihirapan pumasok si Alvin, so now he's taking Escobar outside. At si Escobar din ay nakakalabing isang rebound na. So kung nasa labas siya, mahihirapan siya kumuha ng rebound. Dixon nakawala kay Pumarin. Blocking foul on Jerry Cordillera. Will that be 2 free throws? Mukhang yun ang nuestro ng ating referee. Oo. Yes, 2 free throws nga niya. Kaya pala kanina Butch, yung 11 na rebounds pala ni Johnny Escobar, tying the conference record of 11 rebounds in a half na unang ginawa ni Andy Siegel dito sa All-Filipino Conference. Diba, si Velvet Touch. Swagi talaga, no? And averaging 10 points a game. Malaking tulong yan sa Shell. Within him and Magsanok. And si Romel Santos nga ay wala na. But between them, they could have put up something like 20 points a game, which is pretty good for from the point guard position. Well, 106 once played for the corned beef nung late and reduce Haptons pa. Patrimonio couldn't make it 2 in a row, but there's Ravenna and block foul on John Cardel. He has committed all 3 of his fouls dito sa third quarter. And that will put Shell in the penalty. More fouls itong si Cardel. Papasok na si June Marzan. Malamang para kay John Cordell, who already has 4 personal fouls. Tatlo nga nangyari dito sa ating third quarter. Ito na naman yung photo play para kay Pumarin. And another foul on Richie Dixon. At nasa limit na ang Shell, lagpas na. So take 2 ngayon si Jindo Pumarin. Ano, very reminiscent yung play na yun. Yung si Franklin, mahilig din lumopost yan. And mukhang itong si Pumarin, epekto ata ito nung style ni Franklin. Well, Frankie Lim is 5'11", Jindo is about 5'8". So medyo may diferensya yun. Look at the big numbers of Jindo Pumarin in terms of assists and steals. Yes, he leads the league in both categories. At ang amazing pa nga dyan, tulad ng inabanggit Randy, he's not even the first 5 point guard para sa Pure Foods. He comes off the bench, but he does average close to 37 minutes a game. So for all intents and purposes, siya ang starting point guard ng Pure Foods. And he completes 2 free throws. At nabawasan na lamang ng Shell to only 3 halfway through sa third quarter. Dixon breaking through the gauntlet. Pablo, difficult shot para kay Victor Pablo. Victor Pablo nabuhay sa third quarter. Patrimonio umangat at
Escobar. Although umaarte na si Benji Paras Oo. para wag ibigay sa kanya. 46-41, lamang na limang Shell. Meron po tayong timeout. For those who appreciate quality, Outlast Battery, winner of international awards for quality. To 41. Nasa free throw line itong si Alvin Patrimonio pagkatapos siyang ma-foul kanina ni Johnny Escobar. Patrimonio not having a Patrimonio-like game so far. Kita niyo yung numero niya. Only 5 points and 5 rebounds midway through the third quarter. Pero, maraming pang oras. Natin may explosion itong si Patrimonio dito sa huling bahagi ng laro. 46-42. Miss free throw at Pumaren muntik nang makakuha ng bola mula sa likod. Alam mo, dapat si Vic Pablo, alam niya kailangan mag-ingat siya pag maali-aligid si Dindo Pumaren. Talagang susundang-sundang ka dyan eh. Dixon, Ravenna on him. Some pressure being applied once again by Pure Foods in the backcourt. Dixon, still with the leather. 10 seconds to shoot. Pablo, hot dito sa third quarter against Edmund Reyes. Will he shoot from the outside? Hindi, sumagana sa loob. Paatras na siya. 4 seconds to shoot. The turnaround shot. Wala. And Barsan climbing the back of Patrimonio but rejected by Cordillera. Oo. At magandang ginawa ni Marzan when he kept the ball alive. Ayun, no, kita mo talagang nag-skywalk. Parang nag-skywalk itong si Marzan. Or dumaan sa skyway. Si Patrimonio yung skyway. Oo. Natulad sinasabi ni Patrimonio, para ako nataguran. Mas Cordillera, di kumpadre, tinapal. Ito yung cut. Nang wala yung pasas. Almost a foul there. Pumaren. Ngayon, kay Cordillera. Wala! Edmund Reyes to the rescue. Not quite. Pagawa ng bola. Pumaren. Kala ko mag-iingat na si Paras dahil apat na yung kanya. Hindi pa rin ang pressure. At tignan natin na para tungtong sa linyang puti o tumalbog yung bola sa linyang puti sa baseline. And that's a turnover for the Corned Beef Cowboys. Tulad ng ating nabanggit, si Paras medyo ingat na doon dahil tatlo na yung kanyang foul. Muntik niya mako yung pang-apat doon sa scramble kanina. So yung sabihin, pag napaapat siya, mapapakunan di oras siya. But Paras, keeping himself away from that fourth personal foul dito sa third quarter. Paras, lumapit, fake pang isa, ikot, pasa. Here is Pablo against Edwin Reyes. 4 seconds to shoot. Lumusot. Hey! Nakatakas si Vic Pablo. And Pablo has really found a home dito sa Shell. This third quarter, talaga namang hari po ito si Pablo para sa Formula Shell. At Butch, 9 puntos na para kay Pablo. Meron pa siyang bonus na yun. So, lapit na siyang pumantay sa kanyang average of 18 points a game. He's also perfect from the line so far ngayong gabi. Biggest lead of the ball game for Shell. 7 points, 49-42. 4.5 minutes. And a resurrected Victor Pablo dito po sa third quarter, doing the damage para sa Formula Shell. Patrimonio, ano nga ganitong double team pagkabigay po kay Patrimonio ng bola? He has to kick it out and there's the cross court. Ravenna for the 3. Wala. The tap going to Dindo Pumaren. To Cordillera. The jumper. Wala pa rin. Mukhang maalat ang shooting mula sa labas ng big men ng Pure Foods, which is important for them to set up sa ilalim. Hindi kumalawag sa loob eh. Samantala, hindi na ako ni Pablo yung pasa para sa kanya. And substitution on the part of the Corned Beef Cowboys. Lago, kamingin. At si Ravenna ang kanyang pinaltan. Still a 7-point advantage para po sa Super Unleaded. 49-42 inside 4 minutes. At ayun na po, ayun ang ating Hyundai PBA Winning Drive promo. Big cash prizes, 1-1 pa isang Hyundai Elantra sedan ang ipamimigay sa Grand Draw. Ispatan lamang kung anong kotse ang nakita nyo sa screen sa bawat PBA game. Ilagay sa entry form at ihulog sa mga idle car dealers. For more details, basahin ang posters at print ads and Dindo Pumaren for Pure Foods. Nabuwasan naman ng Shell to only 5 points. Marsan, Paras, Pablo, short this time for Pablo. And again, kahit nasa backcourt pa lang, double team na si Patrimonio. And there's a foul by Benji Paras. That's a big break. That's a big break for Pure Foods dahil si Paras, not a smart foul to give up dahil Nasa backcourt.
Patrimonio. O parang kulit lang eh, yung Oo. frustration foul. Pero ba't siya magiging frustrated? 5 ang lamang nila. They're in good shape. And 2 free throws para kay Patrimonio dahil penalty itong Formula Shell. Ngayon nag-iisip si Coach Steve Narvaso ng kanyang mga option. Tinawag niya si Ronnie Magsano. Tingnan natin kung sino papalitan ni Magsano. Still could be Dixon. And Paras, sumisenyas na yun, sumisenyas sa bench na okay lang yan, 3 minutes and 22. O kaya na rin niyang alagaan yan. The lead is down to 3 points para sa Shell. Dixon, lago on him, sabi backward, ito yung press nila. 49-46, Shell lamang po ng 3 points. Third quarter action na tayo. Paras, going to Pablo. Pablo against Patrimonio. Nope. Second time na sumablay itong si Pablo dun sa may gawing kaliwa. Oh, what a steal. Dixon para sa Formula Shell. Yes. Nagbigay ng habol si Jericho Diniera pero masyado mabilis si Richie Dixon that time. So a good break instead of a chance to move within a point. Purefoot is now back down by 5. So both teams coming off steering victories. Purefoot's winning over Mobiline and Shell, fresh from its conquering of San Miguel. Cordillera pushing it against Paras. Wala. Edwin Reyes, good position. Good tap by Escobar. Here is Paras. And some problems there sa may midcourt. Dixon, one fake. Going to Paras. Isang fake din siya sa Senyok. Pasok! And Shell is exploding dito sa third quarter. They're on top, 53-46. We'll be back. Paddock's jeans, a legend on its own. Paddock, the official jeans of the PBA. 2 minutes and 14 seconds sa third quarter and Formula Shell 7-point advantage dito sa third quarter and so far ang momentum Butch na sa bahagi ng Formula Shell dito sa quarter na ito. At malaking dahilan dyan ay si Vince Pablo, pati na rin ang depensa ni Jolly Escobar dito kay Alvin Patrimonio. Hindi niya pinapayagang pumutok si Patrimonio. Lago. Yes! Yan ang kailangan ng Purefoot to open up things inside. Kailangan na ng konting outside bombing. And what a time for Lagos to get the basket. Tap out ni Dindo Pumaren. So lumabas na rin si Benji Paras. Instead, nandyan si Naron at si Magsanok ay pumalit din para kay Richie Dixon. Well, yan po mga nag-aabang sa laro ng Popcol at Gordon sa ating main game. At alam niyo naman, pag naglalaro ang Gordon, kahit sino kalaban, eh talagang putok po dito sa loob ng Pudeta Astrodome. At sana'y maging maganda yung laban yan dahil yan ang magiging debut game ng PBA Game of the Week sa ESPN. Yes. Ito si Elmer Lago. Wala. And Pablo and Reyes contesting the letter. Napunta ang bola kay Ronnie Magsanok. Magsanok going to Jumar Sander on top 53-48. That's Formula Shell. Dito po sa third quarter. So importante magpasok ni Magsanok to settle things down para sa Shell dahil nga kailangan maupo si Benji Paras on account of his 4 foul. Magsanok going to Pablo. Pablo rest. That's foul called on Dindo Pumaren or Elmer Lago. Tingnan natin ang senyas ng ating referee. Dindo Pumaren. That's a second on the Dindo and only the 14th foul for Purefoods. Time down to 54.4 seconds into the third quarter. And Pablo will be going to the line for 2 shots. As you mentioned, big quarter for Pablo. 10 of his 14 points sa third quarter nangyari. Si Pablo, when he's on his game, is a difficult matchup. He will overpower the small forwards and he's quick enough to go past the bigger power forwards. So yung nabanggit mo kanina, may tira sa labas, may kilo sa loob. May depensa pa. Oo. And he took 3. Tibay ng katawan. All you wanted for a young player in your club. 55-48 lamang po ng 7 points ang Formula Shell. Ito si Dindo Pumaren up against his former teammate sa San Pedro High School. Lagos with 2. Cordillera. But
Peter Naron. Ito si Naron talaga naghihintay ng tama bago siya mag-release eh. Hindi ba? Hindi swerte, no? Hindi basta salpak ka ng salpak eh. Saka nag-aabang talaga si Naron ng foul. So, Peter Naron, si Twister nga, ikika nga ng ating kasama dito si Randy. Ayan, si Naron. Coach Altamirano looking at the clock. It's 8:27.4 seconds. They're down 9 points, or rather 8 points. And one more, and basket count is done. Oh, that violation on the part of Purefood. So, biggest lead to Butch, 57-48 para sa Formula Shell. Although malakas ang dating ng Purefood dating ng fourth quarter, I'm sure nag-uumpisa nang mag-alala si Coach Eric Altamirano dahil lumalayo na ang agwat. Patrimonio! Yan, nag-uumpisa na si Patrimonio and that's a good sign para sa Purefood. Last shot dito para sa Formula Shell. Magsano. 3-point shot. Red out. Pagkit sa labas. Hindi na makakatira. So sa pagtatapos po ng third quarter, ang lamang ng Shell ay ito, 57-50. And what a quarter para kay Victor Pablo. That's the third quarter. And big number for the big man. We'll be back. Club Roman Traditional Fit. Club Roman Jeans and Shirts. Club Roman. Hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, fourth quarter na tayo and 57-50. And of course, that's from Purefood Corned Beef. Sir Rene Montemayor. Every game of Purefood, nakikita natin yan dito. Talagang avid supporter yan ng kanyang kupunan since 1988. Yes. At ito ang abante ng Shell laban sa Purefood. Well, we saw Jay Mendoza come in to replace Jolly Escobar, and the Nightmares are off for Patrimonio dito sa simula ng fourth quarter. Oh, parang merong ilaw na nag-go on. Parang nagigising si Alvin. Oh, fourth quarter na. It's winning time for the captain. At pinababa niya yung labang sa lima. It's been a quiet game for Patrimonio for 3 quarters. 5 seconds on the shot clock para sa Shell. Si Pablo, turn around, shot. Too difficult for him, and ito na naman ang Corned Beef Cowboys. They could make it 4 in a row laban sa Formula Shell. Depende sa gagawin nila rito. May tinawag na play si Coach Eric Altamirano mula sa bench. It could involve Patrimonio. Mendoza trying to overplay him. There's a foul on Jay Mendoza. Pangalawang foul. Yes. Mahirap yung trabaho ni Jay Mendoza. The first time that Shell played, si Locsin ang pinapapantay sa kanya dito sa PBA. Well, we're missing Estong Ballesteros on the part of Formula Shell, Butch. At mukhang hindi siya gagamitin sa larong ito. Nauna pa si Pineda to come off the bench kaninang second quarter para sa Shell. And it's quite unusual for a high draft pick to be wasting away on the bench. Kaya lang mo, wala talagang pinapakita pa itong si Estong dito sa PBA. Another foul on the part of Formula Shell, this time on Peter Naron, and that will be 2 team fouls this early para sa Formula Shell and 2 personal fouls on Peter. Shell will have to play smart now, Randy. Kailangan hindi sila mag-draw in doon sa anumang pace na gustong i-set itong Purefood. Purefood's trying to speed up the game. Kaya nga nandiyan si Pumaran at si Elmer Lago. Ito na naman yung play para kay Patrimonio. Quickly attacking the hoop, and 2 more points for the captain. Parang pumipigil ka ng tubig na umaalon. Si Alvin Patrimonio, parang gumagana na. Oo. Pala, itong Formula Shell hindi pa nakakasok dito sa fourth quarter. Oh, good counter steal by June Marzan. Here is Pablo going to Magsano. Magsano tahimik din dito, Butch, sa laro ko ng Formula Shell kontra sa Purefood. Will content to set up the offense. Mendoza, yes! Yung mga bonus pero tuwa siya sa nagawa niya ron eh. Any points na naibibigay ni Mendoza ay malaking bonus dahil ang kanyang trabaho sa loob ay bantayan si Patrimonio. Paano, kaya nga pati si Escobar napaupo dapat papasok na Tala, ito na naman, double team na kagad si Alvin Patrimonio. Elmer Lago from 3-point country. Yes! Boy. Well, we knew that at some point in this game baka pumutok itong si Lago. At dalawa na lang, Butch, ang labang ngayon ng Formula Shell, 59-57. 9 minutes and a half remaining sa laro. Mahaba pa. And there's a foul, bad foul given up by Jerry Godinera. Oh, hindi naman shooting itong si Pablo.
second foul ni Jericho Nigera and changing of personnel para sa Formula Shell. Paras replacing Jay Mendoza. Ito po si Benji Paras may 4 na personal fouls para sa larong ito. Fourth quarter action, 9 minutes and a half. Well, sabi siguro ni Coach Don Urbasa, sana hindi mo na makapick up ng panlimang foul itong si Paras. Dahil kundi baka uuputan naman din o magiging inutin sa depensa. Naron! Yes, ring the bell! At medyo binigyan siya ng espasyo ni Edmund Reyes tumira that time and Naron making him pay. So back to a 4-point lead para sa Shell. Balik kay Patrimonio play. Gibit sa kanya sarado ang pinto sa kanya. Itong play. Kumaren looking for Patrimonio sa may low post. And again, the double team. 4 seconds to shoot. Cordillera. Boarding. Wala. Kapit. Dapat na kay Patrimonio. Sa mas malapit na Cordillera. Sa kabila pa kinuha. Patrimonio that time finding his partner si Jericho Dinero sa ilalim for an easier shot. And pressure in the backcourt now being applied once again by Pure Foods. Marzan nahihirapan. Oo, ginugulo talaga siya ni Dindo Pumaren. Almost a steal for Edmund Reyes. Daron. Sidestep move na agawan ng bola ni Patrimonio. Great steal by Patrimonio that time. Just a 2-point ball game in favor of Formula Shell. 61-59, 8 minutes and 22. Purefoot's looking to tie the count. Reyes posting up against Ronnie Magsalok. Patrimonio. Twisting, turning. Bigay kay Pumaren. 2 seconds to shoot for Purefoot. Wala. There's Cordillera. Trying to pass it down. Tuloy ang laban. Sana kumahanap ng foul. O, wala. Lago. Sa loob. Bigay kayo kay Cordillera. Cordillera. Lalapit niya. Pabomorte niya. Yes! At tablo na tayo sa 61 all. Our 9th deadlock of the game. 7 minutes and 44 Butch dito. Punto ang buong buong bench ng Pure Foods. At alam nila, importante itong araw na to eh. Kapag merong isang mama sa bahagi nila ang nagse-celebrate ang birthday nila. Mamaya sasabihin natin kung sino yung may birthday sa bahagi ng Fort Beat Cowboy. Samantala, Sa bahagi natin, meron din oo, happy birthday. kaya nga ako nandito eh. Attorney, nagpaalam. At of course, happy birthday kay Atty. Noli Ayala. Pero suspecha ko, April Fool's joke lang yun sa'yo eh. Kaya May biro lang, Noli. at mataya siyempre yung ganyan pag nag-celebrate ka ng birthday mo. Samantala magsarok! Hindi mo masok ang tira. Here comes the Cowboys and Pumaren. One break, inabot kay Evangelista. At reset sila. Evangelista going back to Dito Pumaren. 13 seconds to shoot against June Marsan. Pumaren, nakakampihan. Double team sa kanya yung pasa niya. Dangerous pass, 4 seconds to shoot. Pumaren, Pumik, pinayag sa King Cordillera. Block by Victor Pablo. 61 all is the score. 6 minutes and 54 seconds dito sa fourth quarter. Ibang klaseng aksyon kasama Randy. Talagang alam ng dalawang team. Napakahalaga nitong laban na ito. Marsan sa loob, nawala ng bola, but there's a foul. Let's see on Jericho Nigera. Of course, napakit mo yung importansya ng larong to, Butch. Itong Pure Foot. Well, tignan muna natin. Mr. Terry Di Mayuga, happy birthday, sir. Happy birthday po. At siyempre gusto naman siyang bigyan ng Magandang celebration mamayang gabi. oo. Siyempre maganda kung mananalo. Yun kung mananalo sila. Of course, alam niya kapag nanalo, lalaki yung blowout niya mamayang gabi. Oo, sigurado yun. Marsan missing his first free throw. Well, for Shell, hindi na sila makaka-afford na matalo pa kung pwedeng madiretso nila yung huling 4 na laro, including this ball game. Well, gusto lang sana ng konting buffer. Close na atin nabanggit, 7 wins. Malamang good nang makapasok sa semi. They still have one game to spare. Pero sana kung pwede lang ma-reserve pa yun until the next time. Otherwise, forced to good sila na talunin nila yung huling 3 kalaban nila. Dahil tandaan mo, isa sa huling 3 kalaban la ay ang Gordon's Gin. On una sa difficult shot for Elmer Lago, ha? Si Elmer Lago, hindi niya pinansin yung defense ang binigay sa kanya. Inilampas niya ang Pure Foods sa Shell. 63-62. Marsan all the way, not quite para sa kanya, and the ball tapped out last by Formula Shell. Bola po ng Fort Beat Cowboys. Lalabas si Marzan para kay
Quezon. So 2 small point guards in the game once again for Shell. Alam mo, iniisip ko dapat ipahiram na muna ni well, the captain na si Alvin, ipahiram muna niya yung the face kay June Marsan. Oo. Kasi si June Marsan, gusto may pagpalitan ng mukha tuwing naglalaro eh. Kaya the face dapat ang nickname niya. Oh, the face. Oh, naging nickname kasi ni Patrimonio yun eh, no? Oo. Pagkala, hindi na halos si Edward Lago, mawawala pa na ng bola. Patrimonio! Go! Cordillera! Offensive board and foul there on Ronnie Magsanok. Alam mo, medyo naisiklasin tumutupi ng kaunti itong Shell at this point, but it's still a long way to go. Pwede pa sila makabangon. Kailangan mag-kapit bisig lamang sila. Yan, at parang panahon nung uso yung mga rally, no? Yung sinabi mong kapit bisig eh. Oo, at Pinabot natin yan, Butch eh. konti lang kumanta sila ng If We Hold On Together. Yun! Yung team song ng mga team building seminar. Oo nga eh. Diba yung mga ganyan? At dito, alam ko, no, kailangan nila yung konsepto ng kupunan. Particularly for both clubs. Patrimonio, Evangelista. Yeah! At napaganda ng ikot ng bola para sa Pure Foods. In contrast, itong Shell medyo sabog. Hindi nila alam kung kanino sila pupunta. And the press of Pure Foods is working wonders. Nahihinto nila at natitiran lang sa Shell ay mga 14-15 seconds para i-set up yung kanilang opensa. Ito si Paras, nakawala kay Patrimonio. At nag-foul lang muna sa baba dahil nakapihit siya kay Kapitan. That will be number 4 on Patrimonio. Ito, hinahawakan yung short pants dito. Ay, kita mo yung short pants, hawak-hawak ni Patrimonio. At pagpihit ni Paras, alam mo nandun na yung foul. 3-point lead for Pure Foods. Paras. Actually matching their biggest lead of the game. Oo, para sa Formula Cowboys. At eto, sablay na naman ng Formula Shell. Anong pinupunto mo? Sino ang pupuntahan ng Formula Shell sa kanilang opensa? Well, they're going to Paras and Pablo inside, pero maganda yung denial na ginagawa ng malalaking tao ng Pure Foods. Noticeably si Cordillera at si Patrimonio, near steal by Escobar. Maganda yung tapik niya. Nakita niya yung mababa at naagawan niya yung si Elmer Lago. And 20-second timeout called by Formula Shell. Tignan natin ang silbato ng referee. Yes, 20-second time. And of course, ang 20-second timeout ito sa inyo ng Bulldog Super Glue ang 20-second timeout. And a very good timeout called by Coach Chito Narvasa. Kailangan talagang pag-usapan na ano pa talagang gusto nating gawin. Dahil lahat tayo merong kanya-kanyang diskarte, may kanya-kanyang gusto. Hindi tayo magkasundo. Okay, I think clear sa instruction ni Coach Chito Narvasa magiging play para sa Formula Shell, Butch. Oh, tulad ng ating sinasabi, may kanya-kanya silang diskarte. Pinag-iisa na lang ito ni Coach Chito Narvasa. And they're gonna try and go into some low post action. They haven't got to Vic Pablo a whole lot nitong huling 3 o 4 na play. At nung third quarter, siya ang bumuhay. It's a Shell. Maybe it's about time they go back to him. Tingnan nga natin, ini-expect nila yung pagharap ni Cordillera. Pablo, eto na nga yung binanggit mo, Butch. It's against Evangelista. There's the double team. Paras quickly to Escobar. He bumped the shot from underneath. 65 Pure Food, 62 ang Shell. Evangelista looks at the clock. It reads 4 minutes and 24. Umaren para sa Corned Beef Cowboys. Patrimonio getting the leather, the double team. Paras shutting the door, going to Evangelista. Cordillera. Nope. The ball going to Formula Shell. 6 on. Walang numero dito, Butch, ang Formula Shell. Paras almost losing the leather. Escobar, this time no mistakes para kay Jolly. At si Jolly Escobar kumakat sa ilalim habang binibigyan ng atensyon si Paras at si Pablo. Siya ay nagkakaroon ng lugar sa ilalim ng basket. Hindi mo gusto tira. And what a steal there by Escobar. Magsanok. Kasunod na naman pabalik. Ito kayo ng Corned Beef Cowboys. What a ball game. Kumaren. Parang may kombensyon ng mandurukot dito. Oh! Elmer Lago! Triple B connection! Kaya dito si Elmer Lago, 2 stress dito sa fourth quarter. Apat ang abante ng Pure Foods, their biggest lead of the game. There's Paras going to Pablo. He's open. Yes! Ito maganda na itong laban na ito, Butch. At eto na, tulad ng ating nabatid ay down the wire finish na naman ito. Unlike their
first round match kung saan 12 ang panalo ng Pure Foods. If I remember right, medyo singit naman yung game niyan. Sa fourth quarter lang nagkatalo. Pero dito mukhang all the way magdidikitan to. Lago! Now this time, the tap going to Benji Paras. Itong Formula Shell, lamang ng 2 points ang Corned Beef Cowboys sa kanila. 2 minutes and 49. The pass to Pablo. Masyadong masikip yung ginawa pasa ni Magtanok at naagaw ni Kumaren. And both teams have 3 timeouts each. And ito, 20-second timeout called by the Corned Beef Cowboys. 20-second timeout brought to you by Bulldog Super Glue. 2 minutes and 40 seconds. 6-8 Pure Foods, 6-6 ang Formula Shell. Ano, makaka-instrap kaya tayo butch sa Pure Foods. Well, significant points raised by Coach Eric Altamirano sa kanilang 20-second huddle. Yes, interesting na binanggit niya yung spacing dahil Yes. medyo nagkukumpulan kaya maraming naaagawan na bola. Dahil nagdidikit ang isang player ay pwedeng makabantay ng dalawa sa depensa dahil hindi nga maganda ang spacing ng Pure Foods itong kanilang huling dalawang possession. Let's see, one decent shot ang hinihingi sa kanila. And they have a lot of time on the clock. They still have 13 seconds. Patrimonio, that's a decent shot. Worth 2 points. Well, Patrimonio from anywhere is a decent shot. Oo, kahit sa 3-point country, Oo. maganda tira yan. Dixon! Almost, but not quite. Medyo nag-kamikaze drive Dixon that time. Hindi nag-pay off. And now Pure Foods has the ball and a 4-point lead. 2 minutes and 14 seconds. Biggest lead of Pure Foods. Evangelista. Tumawag ng timeout. Almost a traveling there para sa Corned Beef Cowboys. But Evangelista, presence of mind. And I think that's a full timeout. Lamang po ng 4 ang Corned Beef Cowboys. Kami ni Butch ay magbabalik. For those who appreciate quality, Outlast Battery, winner of International Awards for Quality. Okay, ang last 2 minutes brought to you by New Premium Dry London Gym. Just right for you. And Paul, the thing not falling into place para sa Formula Shell dito sa fourth quarter. Butch. At nag-foul pa si Ronnie Magsano on that play. That's gonna be his third personal foul. Pure Foods, ginagamit na lang ngayon ng oras. They're up by 4. Kung maalala natin, Butch, nagsimula ang fourth quarter. 7 ang lamang ng Formula Shell. Elmer Lago. And kick out on the part of Victor Pablo. What happens there is that Pure Foods gets a new 24-second clock. At going back to yung point na sinabi kanina ni Coach Altamirano na pinoint out mo, Butch, yung spacing para sa Corned Beef Cowboys. Tignan mo, layo-layo talaga sila at hindi nila hinahayaang makalapit yung double team. Kumaren! He had the right idea. Oo, at Good hustle by Ray Evangelista para reset na naman sa kanila. Yes. At bagong shot clock na naman yan. Kumaren, going to Evangelista. Hindi stretch talaga na yung orasan dito sa fourth quarter ng Butch. And now they're gonna go to Patrimonio. Nag-gamble si Escobar. Oh, nalagyan si Alvin! Nilipat mo sa kaliwa para makapunta siya. 7-66, Pure Foods on top by 6. Another timeout. Sabi magbabalik si Butch. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. 1 minuto, 9 segundo. And of course, our birthday boy, Teddy Di Mayunga. Maaga yung celebration niya. Oo. Pero hindi pa tapos ang laban. 6 lamang ang laman ng Pure Foods. At mahaba pa to. Shell doesn't have to go to 3-point land yet. Pero Paras, napigilan sa ilalim. Now Dixon may have to take the 3. And it's Way short. offline. And Pure Foods controlling the leather. A foul to give para sa Formula Shell. At tingnan mo sa rebound dito, Butch, sa fourth quarter.
And ang rebounds ay bumaliktad mula nung first half of play. Saan lamang ang Shell. 7 seconds to shoot para sa Fort Meade Cowboys. Kumare, nakita niya. Binigay kay Cordillera. The jump shot, yes! Boy, what a shot by Cordillera and Purefoot ahead. 8 points. Meron mo po tayong timeout. Kami magbabalik. Yan po ang score, 33.9 seconds. And Purefoods, deja vu for them. Oo, mukhang ganun nga. They have outscored Shell 24-9 in the fourth quarter. Yan ang depensa. And Pumaren, still Really? not... Giving up, ha? ayaw niya tantanan talaga ang Shell ngayong gabi ito. Well, kanina dun sa break, tinignan mo kung anong na-score ni Roddy Magsano. Only 4 points ang nakita natin sa And talaan. 0 in the second half. Reggie Dixon. Shell trailing. Purefoods, 8 points. Pablo. 2 free throws para sa kanya. Pinaul siya. Tingnan natin kung si Patrimonio matatawagan. Yes, si Alvin na nga. Pandima yan ni Alvin Patrimonio. At panlima ring pangapat na team foul ng Pure Foods. Active shooting kaya si Pablo ay nasa free throw line. Victor Pablo. Well, he has matched his average of 18 points in a game. Dito sa fourth quarter, only the third point of Victor Pablo. Yun lang, medyo nanlamig. And June Marsan is now in for defensive purposes. Nilabas niya si Twister na ron. Mukhang wala ka ng kikilusan dito sa loob ng Cuneta Astrodome. Lahat ng tao nag-aabang sa ating second game ngayong gabi. Pop Cola laban sa Gordon's Gin. Puntala Pablo, keeping it closer para sa Formula Shell. The pass going to Elmer Lago. They're not fouling Formula Cowboys. Hindi dribble na lamang yan. And there's Paras fouling Ray Evangelista to stop the clock. That's going to be the fifth personal foul on Paras. 6-point advantage para Purefoods. And yung pong oras sa baba, nakikita ninyo, yan ang nalalabing oras dito sa fourth quarter ng laban ng Purefoods at Formula Shell. Well, it's okay to foul as long as you're going for a steal. Huwag nyo lang papaulin na dahil gusto nyo pumaul. Oo, at yun na. Ronnie Magsano signaling to the referee, foul na rin, foul na. And that will send Patrimonio to the 4.5 meter line with 16.7 seconds dito sa fourth quarter. And once again, Alvin Patrimonio coming up big in the second half of play. He only had 3 points in the first half. He has 15 in the second half, closing in sa kanyang average of 21 points a game. He gives Purefoods a 7-point lead sa kanyang unang free throw. And that guy, si Pumaret, what a big ball game para sa kanya. Yes, he settled down the team. Hindi siya sumupog. Dinipensahan niya mga point guard ng Shell. And he created a lot of trouble with his pressing defense. Magsano getting his first field goal of the second half. Yes, and they have to foul Pumaret to stop the clock. With 8.5 seconds to go. 5-point advantage for Purefoods. Pwede nang isara ng pinto ni Dindo Pumaren with 2 free throws ngayong with 8.5 seconds to go. Kasi hindi pa natin pwede, kung isa lang ma-shoot niya, 8.5 seconds, meron pa pwedeng milagrong mangyari. Dalawang 3-point shot, kung 6 man lamang. Pero kung dalawa ma-shoot niya, imposible na the 3-possession lead, which means Purefood or Shell would need 3 possessions to at least send the game into overtime. And Tito Narvasa, I'm sure very disappointed with the fourth quarter effort once again of his players. Kailangan nilang tanungin sa kanilang sarili, bakit hindi tayo manalo ng dikdikan laro sa mga malalakas na team? Yes, and against Pop Cola, sa fourth quarter sila natalo twice. Sa Purefoods, ganun din. Well, Most likely. Shell should have called a timeout actually. But only the 15th foul for the Fort Meade Cowboys and the second foul of Elmer Lago. 6.2 seconds remaining. Humihingi yata ng timeout. Humihingi ng timeout si Coach Tito Narvasa. Yes. 6.2 seconds remaining. Lamang ng Purefoods. Balik kami ni Boy. Seconds remaining. Let's see what Shell could do dito sa huling 6.2 seconds. The 3-point shot by Dixon. Way off target.
That Yan is ang do it. tatapos ang ating laban. So, Purefoot scored with Cowboys. Magandang, magandang kanilang pa-birthday kay Teddy Di former Mayuga. chairman Teddy Di Mayuga. Yes, 76-70, that's the final score. Purefoot's winning over Formula Shell. We'll be back for the wrap-up of this ball game. Ito po ang final score. Nagwagi ang Purefoot scored with Cowboys sa Shell Superintendent 76-70. What a game, Coach. Oh, at tulad ng ating inaasahan, ang Purefoot kikilos sa second half at ganyan nga nangyari. Shell did not have enough of a cushion para sa comeback ng Purefoot at ang ating napiling best player of the game. Ngayon bakit si Dindo Pumaran, he kept things together para sa Purefoot squadron Cowboys. He also helped defend Ronnie Magsanok at yung kanyang mga double teams nagpahirap na maigi sa Formula Shell. At para naman sa ating Hardy Flex building board, king of the board, walang iba kung hindi si Charlie Escobar. Oh, first quarter pa lang yata, 11 na si Jolly Escobar, so hindi na masyado siyang nahirapan. And he is our Hardy Flex king of the board with a total of 12 rebounds. Okay, so yan po ang susunod na laban. Alam ko, inip na kayo. Yung mga tao rin po dito, inip na. Pop Cola at saka Gordon Finn, matutunghayin niyo po yan. So, we have my partner, Butch. Thank you, partner. Okay, thank you ulit. At sa inyo lahat.